dear beloved, Boss Mike, Cervera. So yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. At syempre habang tayo ay nag-aantay sa dalawang inday mga kababayan ko, kailangan nating magtrabaho mga kababayan. Dahil wag natin palagpasin itong paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsalita na nga tungkol dito sa mga pinapakalat na fake news ng mga DDS. Nako mga kababayan ko. Eto na ho mga kababayan ha. Yan talakayin natin at etong si Sara Duterte mga kababayan, sirang-sira na rin sa mga ginagawa ng mga DDS mga kababayan ko. Mga bobo kasi. Anyways, bago natin 'to umpisahan, huwag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po mga kababayan ko? Para tuloy-tuloy na po tayo at shoutout na rin po sa inyong lahat. Bahala ni si Alicia Duran at si Pachuchay at saka si Jojo Chavez dyan sa inyo. At saka si sino pa ba yung mga moderator natin dyan. Sa lahat ng mga moderator natin dyan, bahala na ho kayo sa kanila. So ngayon mga kababayan, umpisan na natin. Nako, grabe ito. Grabe. So okay na ba? Nakapag-like na ho ba lahat mga kababayan dahil nasa isang isla kami ngayon. Ayan, ipakita ko lang sa inyo kung nasaan tayo. Ayan. Isla Puting Bato. Yun. Mga kababayan ko. Diba? Yun. Ayun, nag-jet ski yung dalawa, mga kababayan ko. Ikita nyo ba yun? Ayun, nag-jet ski. Ayun, mga kababayan. Alam nyo naman si Mima Alicia, medyo may pagka-ignorante, di ba? Kaya sinasanay natin mga kababayan. So eto na mga kababayan ko. Nako. Nakapag-like na ho ba lahat sa inyo mga kababayan? Umpisa na kaagad natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito hong kanyang talaga naman mga kababayan binutata. Binutata mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng nagpapakalat ng fake news na kesyo daw mga kababayan nung nakaraang mga araw si Pangulong Bongbong Marcos daw meron nga daw stage 4 colon cancer. Nakaraang linggo yun hanggang nung kahapon. Kanina o kagabi mga kababayan ko, patay na daw si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Patay na daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Naku, grabe talaga itong mga DDS Ibang level na ho yung nila yung pagkadesperado na mapabagsak po ho si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang kahit na buhay-buhay, kahit kumikikig, kahit nakakalima pa sa bengbang, sabihin nilang patay na, mga kababayan. Ganun po sila, kadesperado na. Sapagkat kung inyong makikita yung mga post nila, sabi nga nung nila Maharlika, etong mga kailangan pa ba nating i-memorize itong mga hayop ng mga fake news peddlers na ito? Lahat itong mga mga DDS talagang fake news peddler. Kita niyo mga kababayan. Sinasabi nila na mauupo na raw si Sara ngayon 2026 kasi nga daw mamatay na daw si Pangulong Bongbong. Mga kababayan ko, lumabas si Pangulong Bongbong kahapon. Eto po mga kababayan, panoorin natin. Nagsalita na ho si Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Kaya mga kababayan ko kita nyo may kasama pang magandang babae sa likuran. Tsaka may natatawa pa sa likod. Eto, pakinggan ho natin. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Kita nyo, ilang fake yun, mga kababayan. Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Fake news. Ako naman, fake nyo. Hindi nyo mapapalitan si Pangulo. Di ba? Fake nyo, hindi nyo mapapalitan si Pangulo. Yun lang yan. Pero tignan nyo yung banat ni Pangulo rito. Bilangin nyo nga mga kababayan kung ilang fake yung sinabi niya. Ilang fake po. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan.
Lima mga kababayan. Lima yung sinabi ni Pangulo na fake news daw mga kababayan. Oo. Kaya ang tawag natin sa kanila, oo, fake nyo, maharlika. Ha? Na may nana. Diyos ko, di na kayo nahiya. Etong mga ito, 10 ng mga kasamahan nyo dyan sa kabila. Fake nyo na may nana. O, ang Pangulong Bongbong Marcos, ayan, kumikikig eh. Pinagtatawanan na lang kayo. Di ba? Pinagtatawanan na lang po sila. Yun ang totoo, mga kababayan. Di ba, mga kababayan ko? Yan ang katotohanan. Na pinagtatawanan na lang sila sa kanilang pamimake news, sa kanilang pagkakalat ng hindi totoong mga balita. At ngayon nga, talagang sa sobrang desperado, pinapakalat na ho nila, napatay na daw ang Pangulo. At si Sara Duterte na daw ang papalit bukas. Naku, grabe naman. Ibang klase, ibang level talaga mga kababayan ng mga tirada ng mga DDS. Sige, tuloy natin si Pangulo muna. Ang lumalabas... Isa pa, Pangilo, isa pa. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yeah. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya. Ay, sabi ni Pangulo, etong mga desperado na nag-iimbento na lang daw ng istorya. Hindi ako makapagtawa ng malakas at hindi ako makapagsalita ng malakas kasi may mga tao sa mga tabi ko na mga medyo respeto natin. Pero nakasatawa ako dito kay Pangulo. Sabi, eto daw mga desperado. Desperado naman talaga sila. Totoo naman yung sinasabi ni Pangulo. Desperado na sila mga kababayan sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon at fake news. Kita nyo ho, ang Pangulo na humay sabi, ayan lakas-lakas Yan ba yung patay na mga kababayan ko? Yan ba yung patay na? Ayun natatawa po. Tingnan nyo yung mukha mga kababayan ko. Paano mga kababayan? Nakita nila ang laki na ng recover ni Pangulo mula nang nagkasakit mga kababayan ng ano ba yun? Ano ba yung basta yun? Oo, mahirap bigkasin. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung may colitis ba yun na basta yun yung words na yun, mahirap bigkasin. 'Di ba? Sige, panoorin niyo nga muna ito. Natawa tuloy ako doon sa sinabi. Isa na nga, panoorin niyo muna ng buo. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala na. Kita nyo mga kababayan, dahil nga desperado na sila, gagawa na lang ng kwento, gagawa na lang ng istorya para gumawa ng gulo. Alam nyo, tama si Pangulo. Yun na talaga yung ginagawa nila. Kasi nga ho, mga kababayan ko, ang pangalan ni Pangulo at nakikita na ng mga tao, yung pong mabuting ginagawa, hindi na ho nila maitago yung pong kagalingan at pagmamalasakit at pagmamahal ni Pangulo sa taong bayan. Kaya ho ngayon, ang ginagawa nila, nagbabayad sila ng mga vloggers nila para magpakalat ng mga maling impormasyon para lituhin ang taong bayan, para hindi mapansin, lagi ko itong sinasabi, para hindi mapansin ang ginagawang mabuti ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga mga kababayan ko, etong pananagutin. Hindi lang ho si Martin Romualdez, hindi lang ho si Chis Escudero ang pananagutin, kung hindi marami pa hong madadamay. Sangkot mga kababayan, pati ho yung mga alagad ni Martin. At ganun din si Chis Escudero at iba pang mga kongresista. Alam niyo mga kababayan ko, ito yung lagi nating sinasabi, kaya tayo sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dahil alam natin na siya'y totoo, alam natin na siya'y sincero, alam natin na talagang itong mga tao na dapat na pagkatiwalaan ninyo, silang gumagawa ng mga kabulastugan at katarantaduhan at pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Alam niyo, kawawa nga si Pangulo rito sa kabila ng kagustuhan niya, na siya mag-isa, lagi kong sinasabi, siguro naman hindi kaila sa inyo, no? Kaya lagi kong sinasabi, mag-isa lang ito kawawa Siya lang mga kababayan ang tumataguyod. Kasama tayo na sumusuporta lang at syempre sinasabi kong mag-isa kasi siya yung nasa gobyerno, siya pa yung
presidente, siya pa yung mag-isa kasi yung mga ibang nasa ibaba, tulad hunang ng mga nasa Senado, hindi ko naman nilalat pero di ko binabawasan. Ganon din sa Kongreso, hindi ko nilalat pero di ko binabawasan, mga kababayan. Mga puro magnanakaw. Di ba? Kaya alam nyo mga kababayan, kung hindi natin susuportan si Pangulong Bongbong Marcos, paano siya magtatagumpay sa magandang hangarin niya? Gayong yung mga kaibigan, yung mga inaakala niyang kaalyado, maging kamag-anak, kapatid at pinsan, kita nyo naman yung ginagawa. Kung hindi nagpapabigat, nagpapasaway. Di ba mga kababayan? Sipin nyo maigi yun. Kasi mga kababayan, kung wala po tayo, kung tayo mismo ay magiging kasama pa o magiging kasangkapan ng mga tao na naninira kay Pangulong Bongbong Marcos, wala na wala nang patutunguhan itong bayan na ito at itong administrasyon na ito. Nakita nyo naman mga kababayan ko, hindi masyadong palasalita, hindi masyadong ngawa na ngawa. Pero mga kababayan ko, yung resulta na pinapakita niya, yung resulta na ibinibigay niya sa taong bayan na serbisyo, kahit mag-isa lang siya, hindi ho sa salita lang, kundi nakikita ho natin sa gawa. At hindi ho siya namimili ng mga tao. Kahit pa sa inyong lugar ay hindi siya binoto, o sa inyong lugar taga doon yung mga politiko na mga galit na galit sa kanya, hindi niya alintana yun, hindi niya pinipili yun. Kung hindi ang katwiran niya kasi, tayong mga Pilipino ay lalo na ang presidente ay nandiyan para magserbisyo, hindi para makipag-away. Ngayon, sabi nga niya kung aawayin siya, wala naman siya magagawa Karapatan naman nila yun kung gusto nilang awayin siya. Ngayon, sana man lang sa pang-aaway, mga kababayan ko, dapat siguro isiping maigi kung yung ginagawa nilang pang-aaway nakakabuti pa, o yan ba tama pa ba, o may tama na lang sila. Kasi mga kababayan, tulad niyan, yung ginagawa nilang fake news kay Pangulong Bongbong Marcos na may sakit, may colon cancer daw. Ngayon naman patay na daw, mga kababayan. Siguro nanggigigil sila kasi mga kababayan ko, ang lahat ng mga ginagawa ng kampo ng mga kulto ni Duterte, mga kababayan, nabubutata Ano po? Nabubutata. Kaya sabi ko nga, maraming nagtatanong sa akin, bakit ka na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kayo sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ko, kung hindi kami susuporta at kung hindi namin ipagtatanggol, sino magtatanggol sa kanya? Diba mga kababayan ko? At kung sabi ko nga, kung may magagawa naman ako kahit nakatiting, kahit hindi pansin, kahit hindi nakikita, kahit hindi alam, at least may ginawa ako. Diba? Ganun ho yung katwiran ko katiting man yan, kahit walang bilang, kahit gaalikabok yung magagawa ko at maiaambag natin, at least may ginawa tayo. Tama, di ba mga kababayan ko? So yun mga kababayan malupit ito. Shoutout po sa inyong lahat. Ano po, sa ating mga moderator paki-ano na lang dyan mga kababayan. Paki-bati na lang sila. Dahil medyo masilaw dito sa nasa tabing dagat tayo. Yun po yun mga kababayan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos sinusuportahan ko. Yun lang po yan. Wala na pong iba. Hindi po kailangan ng salapi. Hindi po kailangan ng suhol, hindi po kailangan ng kahit na ano para sumuporta po tayo dito. Kasi yun po talaga mga kababayan Yan naman ang katotohanan Tayuan natin ang katotohanan. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, kung siguro ngayon naiisip nyo na kung bakit hindi ako sumusuporta kay Martin Romualdez. Kasi nga ganong mga gawi. Ayan naglalabasan na yung mga issue na dati nyong ayaw paniwalaan. Kasi ayoko na kumampi, ayokong magtanggol, ayokong sumama sa alam ko at napatunayan ko na magnanakaw talaga. 'Di ba mga kababayan ko? Ayan, puro problema ngayon. Ang diyan mga kababayan, yung mga kaibigan natin na mga nagtatanggol sa kanya, baka masira pa ang reputasyon bilang vlogger. Ano po? Siyempre mga kababayan ko, hindi naman kaila dyan. Baka nga lumabas dyan yung mga bagay-bagay na hindi lumabas.
Kasi syempre, alam nyo na mga kababayan ko, kahit man confidential yung mga pinaggagawa nila Martin at ng mga tauhan niya, mga kababayan ko, sa social media wala kang maitatago eh. Di po ba mga kababayan ko? So yon mga kababayan ko. O tuloy natin si Pangulong Bongbong Marcos. Pasok. Man silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala kita nyo? silang kontribusyon sa Kita nyo mga kababayan ko? Kaya alam nyo, kaming dalawa ni Pangulo nagkakaunawaan eh. Wala silang naibibigay, wala silang kontribusyon, wala silang naitutulong. Buti pa tayo, mga kababayan. Nakakatulong tayo sa gobyerno ni Pangulo kahit papano. Diba mga kababayan ko? Yun yung sinasabi ko na kada gaalikabok na magagawa nating tulong sa gobyerno ni Pangulong Bongbong mahalaga. Kung tayo mga kababayan sama-sama na suportahan at tulungan si Pangulong Bongbong Marcos ay talaga naman na may magagawa yan. Tulad nga ng lagi kong hinahalimbawa na ang isang tingting kapag mag-iisa, madaling mabali. Pero kapag isang bungkos na tingting yan, abay malaki ang magagawa. Maraming malilinis, maraming magagawang walisin ang lahat ng mga madudumi. Katulad ng mga Duterte. 'Di ba mga kababayan ko? Yun. Kaya alam nyo mga kababayan, wag na ho kayong magtaka. Ulitin ko lang, wag na ho kayong magtaka kung bakit tayo die hard talaga kay Pangulong Bongbong Marcos na sumusuporta. Tuloy. buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala. Kung Yan, mga kababayan ko. Ang ginagawa daw panggugulo lamang. At kailangan daw wag daw hong basta-basta maniwala. Totoo mga kababayan yung sinasabi ni Pangulo paano naman ho natin paniniwalaan yung mga binabalita mga kababayan mukhang mga taga-mental lang ang maniniwala sa kanila Kaya lang mga kababayan, kung ganun na nga na puro mga taga-mental, ibig ko sabihin mga baliw at mga tanga, mga bobo, mga mangmang yung mga naniniwala sa mga kanilang mga binabalita. At ngayon, yan na nga lang, napatay na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan, ang lakas-lakas. Kita nyo? Napakalakas pa, mga kababayan ko. Sabi ko nga mauuna pa si Roque, mauuna pa si Digong, mauuna pa ho yung mga basher niya, mauuna pa si, yung inatake sa puso habang nasa entablado. Mauuna pa ho yung mga yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos alagang-alaga ni First Lady Si Pangulong Bongbong Marcos laging nasa tabi ni First Lady. Si Pangulong Bongbong Marcos talagang laging nakabantay ang First Lady sa kanya. Alagang-alaga, taliwas po sa sinasabi ni Amy Marcos na wala daw nag-aalaga kaya nagkakasakit. Mga kababayan ko, isipin yung maigi. Paano hindi magkakasakit ang isang Bongbong Marcos o Pangulong Bongbong Marcos? Yung trabaho mga kababayan sa loob ng isang araw kulang na kulang yung oras sa pagtatrabaho. Kulang na kulang yung oras niya sa pagtatrabaho, mga kababayan ko. Para magserbisyo sa taong bayan. Meeting dito, meeting doon. Minsan, gusto niya mga kababayan lahat ng schedule niya sa isang araw magawa niya. Kaya lang may mga pagkakataon mga kababayan na talagang napapatagal ang isang meeting kung medyo seryoso yung usapin. Kaya yung mga nagsasabi dyan, mga kababayan na kaya daw hindi nakadalo ng meeting doon sa event ng OFW, mga kababayan, meron hong talagang hindi pwede na iwan na meeting ni Pangulo. Kaya hindi nakadalo sa isa. Pero mga kababayan ko, may kasunod pa yun, mga kababayan, hanggang gabi. Yun, ganun po yung ginagawa ng Pangulo. Tuloy. wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa... Panoorin yung buo mga kababayan ko. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo.
Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man. Kita nyo mga kababayan, yan ang pinakamasama. Kasi nga ho, desperado na eh. Kung hindi ba naman sila desperado, mga kababayan ko, pati ba naman pagkamatay, pati ba naman yung malalang sakit, gagamitin mo na para ipambato sa isang taong pinanggigilan mo, mga kababayan ko. Mga kababayan, tayo kahit naman galit tayo o visit tayo kay Sara Duterte, kahit galit tayo kay Rodrigo Duterte dahil sa mga ginawa niyang kawalangyaan, abay mga kababayan, never naman natin sinabi na may malalang sakit at mamamatay na at patay na, ganyan. Hindi natin kayang gawin yon, mga kababayan. Sapagkat tayo tayo yung mga taong may takot pa sa karma at kay bro. Etong mga DDS, mga kababayan, mukhang wala na silang takot eh. Mukha na hong desperado at patapon na hulat yung mga buhay nila eh. Makikita nyo naman sa mga sinasabi nila, di ba? Sa mga linyahan ng mga pananalita nila na talagang mga, alam nyo yun, grabe, sobra. Sa social media. Yan, sa social media. Wag ko kayong basta-basta maniniwala ng Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Ay, kita nyo, mga kababayan ko, yung pong mga pananalita ho, dyan nyo ho sila makikita eh. Dyan nyo ho mapapansin talagang red flag ho, mga kababayan. Yung pong kanilang mga binabalita, talagang alam nyong fake nyo, lahat kayong mga DDS, hayop kayo. Our beloved Boss Mike!